Araw ng pasok ngayon. Lumalakas na naman ang tambol sa aking dibdib. Namamawis ang aking mga kamay at nabubuhol ang aking sikmura. Nandiyan na siya! Takbo na! Ang sigaw ng boses sa loob ko. Gusto ko sanang umalis, pero nanindigis ang aking tuhod at pa ako'y nagiging semento. Hayan at papalapit na siya! Nandiyan na ang halimaw! Hindi na ako naniniwala sa mga kapret manananggal. Lipas na rin ang aking takot sa mga duwendet aswang. Pero totoong may halimaw kami sa eskwelahan. Araw-araw ay nakikita ko siya. Araw-araw ay balot ako ng kaba. Iba't ibang klase ng halimaw ang kinakatakutan ko. Lagi kasi nila akong sinusundan. Minsan, umuusok ang kanyang tainga at nanilisik ang mga aking mata. Kadalas ay may kaliskis siya at humahaba ang dila. Mga araw ding nagbabaga ang kanyang muka. Hindi ko siya matingnan. Lagi akong umiiwas at baka ako ang mapaglaruan. Di niya ako sinisipa. Di niya ako sinusuntok. Di niya ako pinapatid at di rin naniniko. Kakaibang sakit ang bigay ng halimaw na ito. Ang kanyang halakhak ay dumadagundong sa loob ng classroom. Sari-sari ang tukso niya sa akin. Minsan naman ay tinatawag niya akong kurot. Pinaglihiraw ako sa kudo at surot. Pinipilit kong umiti habang pinipigilang mapaluha. Yan ang kapangyarihan ni halimaw. May matalim ang kanyang mga salita. Ang mga ito'y nakakasugat at nakakasakit. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga nagbabagang bato na tumatama sa akin. Isang araw, pauwi na ako sa bahay nang bigla akong makasalubong ang isa sa mga halimaw. Hindi ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Naninigas at nanlalamig ang aking katawan. Muli akong binati ng isang pamilyar na anino. Nagulat ako. Bakit hindi ako nasaktan? Hindi naman sana ako nasaktan. Hindi rin nasugatan. Pero ngayon, buhok ko naman ang napagdiskitahan. Ang ganda ng buhok mo ah. Mukha kang manok. Bok 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 bok. Mukha bang may palong ako sa ulo? Napaisip tuloy ako. Sinubukan kong baguhin ang estilo ng buhok ko. Pero kahit anong suklay ko ay manok pa rin ang nakikita ko sa salamin. Kinabukas ay pumasok akong nakasombrero. Malayo pa lang ako ay nakita na ako ng mga halimaw. Nilalamig ba ang mga kuto mo? Nanliit ako at parang gusto kong magtago sa loob ng aking sombrero. Tuwing nagsasalita si halimaw ay napipipi ako. Di ko mabuksan ang aking bibig at parang nawawala ang aking dila. Nagtawanan ang aking mga kaklase at sa isang kisap matay nagmukha ring isilang halimaw. Oh, ba't hindi ka pa nagbibihis? Muli ka na sa eskwela. Parang magkakasakit po ata ako. Di ko masabi sa kanya ang totoo. Takot ako sa halimaw. Parang wala ka namang lagnat-nak ha. Baka palabas pa lang puma. Sayang at hindi niya nakita ang tunay na nararamdaman ko. Wala kasi akong galos. Wala kasi akong sugat. Pati sa pagtulog ko, pumapasok si halimaw. Sa aking panaginip ay nagiging dambuhalan na ito. Ang mga hininga niya ay may itim na usok. Para siyang bulkan na bumubuga ng apoy. Pilit kong tinatakasan ang bumubuhong daanan ko. Huy! Huy, Empoy!
Empoy, nakikinig ka ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo na lang pansinin. Ipasok sa isang tenga, labas sa kabila. Huy, o sige Empoy, una na muna ako sa'yo. Bibili lang ako ng baon ko. Napaisip ako sa sinabi ni Buboy. Ngunit ilang beses ko nang sinubukang gawin yun. Pero, parang busina sa lakas ang boses ng mga halimaw. Di madaling iwasan. Nakakagulat pa nga kung minsan. Tama na! Naglaho ang halimaw at napalitan ng isang bata. Namutla din ang kanyang muka. May kapangyarihan din pala ang aking salita. Simula noon, ay di ko na nakita ang mga halimaw. Wala rin mga salitang nakasusugat sa akin. Wala na rin si Kurot at ang manok sa salamin. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ka ba papasok ngayon? Napasarap ho kasi ang tulog ko. Ang ganda po kasi ng panaginip ko. Dali-dali akong tumayo at naghanda para sa eskwela. Araw ng pasok ngayon.